You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in the Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. Okay, so nagbabalik na tayo ngayon sa isa na namang episode ng Coexist Podcast. At bago tayo magsimula, syempre pinaka-importante, energy update. Mindmaster. By the time na nanonood sila nito, nasa Aquarius na yung Pluto. Correct. At saka yung Saturn hindi na naka-retrograde. Yes. Actually, hindi parang maganda nga yun na ano eh. Mas okay nga naka-retrograde si Saturn 19 na. 19 pa, di ba? Tapos na ba? Hindi, 15. by the time na pinost natin to. Okay. Oo. By the time na pinost natin to, si Saturn naka-direct na ng November 19 kasi November 18 diba? Same day sila. Tapos si Pluto November 19 ang niya. So bali mararamdaman ng November 20. So halos isang araw lang pagitan. Okay, ano yung impact nung Saturn retrograde pagka bumalik na siya? So paparosa ulit. Si Saturn kasi kapag naka-retrograde medyo nagkakape siya eh. Hindi siya ang impact niya sa hindi events. Pero ang impact niya sa'yo, napapa-inwards ka, napapa-reflect ka kapag naka-retrograde. So ngayon magdidirect na siya, tapos na siyang magkape. Ang effect naman niya sa'yo is, yun nga, circumstances. Yan. Okay. So again, depende kung nasa ang house mo. So kung may mga gumawa... Transit. No, kung ano nasa transit. Kung may mga gumawa daw sa'yo na hindi maganda during the Saturn retrograde, this is the time na... Tama yun. Pero ako naman, for me kasi since nung nag-spiritual awakening ako, yung mga nakukuha ko every time na may Saturn, transit ako, is Saturn rewards. Tama yun. Kasi kapag spiritually aligned na yung tao. Kaya ako, nung nakaraan, nag-post ako about Saturn going direct, exactly on the full moon. Kasi excited ako sa aking mga Saturn rewards. Yun talaga yun. Tsaka actually si Saturn naman, for me, ako natutunan ko na rin mahalin si Saturn. Dahil si Saturn, yes, nagtuturo siya ng lesson, harsh siya. But, grabe rin naman siya mag-reward. Mas grabe siya kaysa kay Jupiter, for me. That is kung natutunan mo yung lesson. Disiplina niya. Okay. Ayun. Meron pa ba? Siguro dahil Pluto in Aquarius na, no? So, yan. Ano mo sa Pluto in Aquarius? Kasi yung Pluto in Capricorn medyo mabigat kasi bahay niya yun eh. Bahay nila ni Saturn yung Capricorn, rulership yun eh. So yung Pluto in Aquarius, it's all about choosing yourself this time. So, Naku. So, minsan, di ba, during the Pluto in Capricorn era, nandiyan yung mga era natin na medyo parang tayo, may mga pagka-martyr effect, mga ganyan. Pero eto, yung Aquarius kasi, parang yung energy ng Aquarius, as an Aquarius sun, myself, is parang I will choose myself muna more than anyone else. Parang priority ko yung peace, ganyan. So, if you're not giving me peace, mag-ghost na lang normal yan sa ginagawa ko na siya ngayon. Normal yan. Hindi pa Normal yan sa mga Aquarius sun eh. Mga dalawang buwan ko na siyang ginagawa. At saka ng mga Scorpio sun, kayang-kaya nila yan. Ayun. So actually, yun yung minsan hindi ko nagigets. Kasi ako as an Aquarius sun, kapag hindi mo ako binibigyan ng peace of mind, or rather, may ginawa ka sa akin na hindi maganda, mag-ego-ghost na lang kita or hindi na lang kita papansinin and mawawala na lang ako kasi I hate drama, alam mo yun. Para sa akin, yung energy ko is so important. So parang kung i-confront pa kita na sabihin mo, oy, Tio Bry, blah, 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 ganyan. So mag-aaway lang tayo just because hindi mo naman kayang i-take yung accountability doon sa mga ginawa mo, 'di ba? Parang it's too much. It's a waste of energy. Yeah. So for me, I would rather step back. Park natin yan, magandang talakayin yan mamaya sa topic natin. For me, I would just rather step back and then bahala ka sa sarili mong drama. Kasi my peace is my own priority, and what you did to me, that's already a closure. So, wala na yung confrontation. Maybe I will confront you if I want to fix things with you. But, kung sobrang mo ko sinaktan doon sa ginawa mo, diba? I would rather step back. Yung word ba is confront or talk? Yung word ba is confront or talk? Para sa akin kasi converse. It's parang
Siguro for me, it's the same. Like for me, kunwari si Tio Bray, sinaktan niya ako ng sobra. I will talk to him or confront him or what if I want to fix things with him. Pero if yung ginawa niya is like, it's parang hindi na siya siya sobrang to the roof na. Na parang out of my of my level. Ang tanong ko sa iyo, ilang beses ka nasaktan bago mo nasabing ganyan? Actually, nakaka-relate naman ako dyan. Minsan kailangan, pero tingin ko naman, hindi naman sa aabot katulad sa akin. Kailangan pang umabot ng 3 bago matauhan. Diba? Yun. Pero at least, yun naman ang importante doon. Ayun. So ngayon pala, lumilinaw, sino yung halimaw? No? Ngayong Ayun, anyway. Basta yun lang. Yun lang yung mga gist ko sa inyo for Aquarius energy. So may ganun kasi na pwedeng mangyari sa collective. Para makarelate sila yung ano yung energy ng Pluto as it goes direct ngayong Aquarius. Ano ba yan? Hindi naman nila kaagad mararamdaman yan kasi 16 years yan eh. 16 20 years nga yata siya sa Aquarius. Long drag si Pluto eh. Pero medyo mahina-hina yan dan Capricorn. Ayun nga kasi nga yung Pluto bahay niya talaga yung Capricorn. And ito na yung mga time na ipapanganak na yung mga mag-give birth dun sa mga sci-fi era, yan. Yung mga genius. Tama, kasi tayo mga Pluto Scorpio tayo. Kaya siguro hindi ka pa nag-aanak kasi ito yung generation na dapat mag-anak ka. Feeling ko naman sa 16 or 20 years, dapat mag-anak na ako noon. Di ba? To give birth to another mind master, why not, di ba? For the sci-fi era. Feeling ko magiging sobrang matalino yung... Hindi, actually, yung mga bata ngayon talagang matatalino na yung lumalabas. Matatalino. Diba? Mga anak ko lang, grabe. So, ano pang update? Ano pang may Mercury retrograde na parating? Ay, oo nga pala. I forgot. Nag-pre-shadow na as of the moment. Pre-shadow na ba? Yeah, pre-shadow na. Kaya pala hindi tayo nagkaintindihan sa ano kanina. Sa pagpunta rito tsaka sa studio. Gcash, ang dami nagkakaproblema. Nag-start na. Yan, Mercury retrograde in Sagittarius. Yes. Second house ko yan. Kailangan ko mag-ingat-ingat. Ako pera pala yan. Magbantay-bantay sa kaperahan. So, check nyo yung house. Huwag kayong total, common knowledge naman na to, di ba? Na Gcash, nagkakaproblema. Hindi naman natin sinisiraan. Common knowledge naman yan. Huwag kayong maglalagay ng malaking halaga sa Gcash nyo. Tapos, every time na magsasend kayo, double take. Like, talagang tignan nyo. Yeah. Actually, may kausap ako taga Gcash nung nakaraan, yung taga-code ng Gcash. Pinapagalitan ko. Kasi yung Gcash app, no, kung ano-ano yung nagpa-pop up na ads. So, ako naman, naaawa kasi ko dun sa mga gumagamit ng Gcash na matatanda na hindi techie, kung ano-ano yung napipindot. Tapos, alam mo yun, yung by default, pag magsasend ka ng pera, naka-automatic na yung yung insurance. Hindi naman lahat kailangan ng insurance na yun eh. 'Di ba? I mean, parang budol eh. Budol talaga. Kaya kailangan mo pampatayin. Kung matanda ka, hindi mo napapansinin yun eh. Hindi mo napapansin. Kaya nagkakaroon ng mali-maling bilyon ang kinikita niyan kada araw. Especially ngayong retrograde. Ang daming magkakamali dyan. Yun. Okay. Ano pa ba? So, yun lang naman. Baka ayoko nang dagdagan eh. Kasi masyadong mahirap eh. Baka mabumalik tayo sa March eh. Jupiter, naka-retrograde pa. So, may mga delay din sa mga pagtanggap ng, diba, may ginawa kang trabaho. Prone yan sa hindi ka agad mabayaran. So, hanggang kailan ng Jupiter retrograde? Alam ko, January... Alam ko, latter part na ng December. So makatuwid, talagang Happy New Year na tayo. Doon na. January 2 matatapos yung retrograde, I believe eh. So, well, relatively. Alam ko yung retrograde patapos siya mga... Lagi na lang pag December may retrograde. Mid-December. Hindi, kasi may plus 2 weeks pa. Yung shadow. Lagi na lang may pag December yan naman retrograde. Yan naman talaga yung timingan niya. Okay.
So, moving on to more important things. Yeah. Ano pag-uusapan natin, Tio Bray? Sa akin, yun ang pagkwekwentuhan natin kanina, nagkwekwentuhan tayo about judgment. Kasi syempre, judgment is, sabi nga sa Bible, sinasabi ni Jesus Christ, thou shall not judge. Judge not, lest you not be judged, for you will be judge. I forgot yung mas concise na quote. Pero anyways, tapos yung, siyempre, ginajudge mo din sarili mo. Ang judgment, hindi lang sa tao, pati dun sa event na nangyari sa'yo. Ginajudge mo din na masama, mabuti, or whatever. So, let's expound more on judgment. Ikaw, Bray, top of mind, pag sinabi yung sa spiritual context, ano yung judgment for you? Judgment is basically sa akin yung paghuhukom. In Tagalog, basically paghuhukom. Kumbaga, hatulang ka na. Parang ganun yung top of mind, sabi mo, na naiisip ko. Hatulang ka na. Kung may ginawa ka masama yung babalik sa'yo. Kung mabuti yung ginawa mo, yung judgment sa'yo, mabuti din. So parang judgment ni universe yung sinasabi mo? Parang ganun, may ganun yung nasa utak ko. Parang justice din, or whatever, or yun. Okay. Yun ang top of mind ko sa judgment. Sa akin naman, yung judgment is, for example, kung tao ang mag-judge sa'yo, your judgment of me is just your perception. Perception or reflection kung ano yung mga pinagdaanan mo na trauma. Correct. Ano yung mga lesson. Kasi sa totoo lang, for example, may share ako, like, dun sa spirituality team natin na page, there's like one client na parang, okay, nagtatanong siya when the shipment will be done. Then, sinabi ko lang, yes, we will send the tracking number tomorrow. Tapos biglang nagalit na siya doon. Like sabi niya, ang angas ng sagot mo ha. Parang sabi ko, bakit ka nagalit? May sinabi ba ako ng mali? Pero, it's parang siguro kung ano man yung POV niya. Yung reality ko, hindi nag-i-exist dun sa reality na nakikita niya. So, nagkakaroon ng clash. Na parang for me, it's nothing. I'm just answering it na, we will send it tomorrow. Ganun lang. Tapos biglang sabi, ang angas sa sagot mo, parang disrespectful. Tapos, ang dami niya ng rants. Hulaan ko, boomer yan, no? Hindi ko alam. But, alam mo yung parang, yun yung mga tao na parang, just because hindi nila alam kung sino yung kausap nila and they think it's admin, they think they can just say whatever they wanna say. Kasi, parang, alam mo yung, hindi nila alam kung sino yung kausap nila. So, parang minsan, kasi nire-respect natin yung tao based dun sa status eh. So, may judgment na tayo kagad. Totoo. So, yun. Pero I give compassion naman kasi nga 'di ba POV nila yan eh. Actually feeling ko ang mundo gumagalaw sa judgment and perception eh. Dumownload lang sa akin ngayon. Na halimbawa, example, pag nakabihis basura ka, basura kang tao. Parang ganoon, pag nakabihis diba? Corporate ka, ka-respeto. Nag-aano ng respect. The English language, the way you speak English, your accent determines your intelligence. So halimbawa Indian accent, bobo, may perception kagad. Briton, matalino to. Ang posh. Pag Indiano, pag Filipino accent, nako, ano yan. May question of intelligence. So para sa akin gumagalaw ang mundo dun eh. Judgment and perception. Now, is that wrong? Is that necessarily wrong or right? Or it's inevitable? It's inevitable. It's inevitable. For me. Unless na mas tumaas yung consciousness ng mga tao that they can see it at a higher perspective. Well, in fact naman, to be honest, ngayon, umaangat naman ang consciousness ng tao. Ang mahal nga na damit ngayon, yung damit basura na, yung punit-punit. Diba? Nakikita mo, yun yung mahal ngayon na damit. So, nagbabago din ang mga CEO ngayon, iba itsura, naka-t-shirt lang, di ba? Ganon. Hindi, mga dahil sa Great Reset yan eh. Oo. So, unti-unti rin naman. Pero meron akong may gusto kong kutkutin pa eh. I'll circle back dun sa tanong ko.
yun nga, yung I don't wanna go gentle dun sa sagot natin na it's inevitable or dapat you have to bigyan ko lang ng example, di ba? Yung parang kanina, yung pinag-uusapan natin na nandun tayo sa convenience store. Kung bakit natin naisipan na maging maging topic to. Naaalala mo yung tawag rito? Ano nga yung nangyari yung dun sa yung sa kay Tulpo. Oh. Podcast daw. Gines siya sa podcast. No. Magko-comment ka ako dun mamaya. Baka iniisip ng tao ako yun. Ay. So, podcast daw. Pagdating daw nung podcast, tirahan pala magaganap. Hindi Grabe pala podcast. Parang ganun. O tapos? So, yun. Tapos si AJ nag-comment pa. May mention ko na ba? Parang parang pumunta ka dun. Oo. Tapos ganun yung tawag rito. Hindi mo inalam. Oo. Bakit Tapos, hindi mo inalam? Para sa akin, ang sagot ko kanina, hindi naman sa ginajudge ko yung babae, no? Pero tingin ko parehas na side, may mali. Hindi, naalala ko na kasi si yung tao, yung bear with me guys. Hinuhuli ko yung nangyari kanina. Mercury retrograde na naman, bumabagal na naman yung utak ko. Yung host ng podcast. Yung host ng podcast. Yung host kasi ng podcast is spiritual. Oo. Tapos, ang pinag-uusapan namin, host yung ng podcast is spiritual, pero yung gawain niya dun sa podcast niya, hindi pang gawaing maayos. Ang sabi ko kanina, parang sinasaktan mo naman ako. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman sa ginajudge ko yung host ng podcast, no? Hindi, pero ito kasi, yung host is, linawin natin, anong klaseng podcast ba to? Kasi baka iniisip nila parang Tio Bride din yan. Hindi. Itong podcast na to, nagpa-podcast habang nagtitirahan. Corn podcast to. Oo. Ganun yung nagaganap. Grabe naman yan. And kilala namin yung host. So parang natulfo. Kasi hindi nakilala natin, hindi natin kilala friend or nakilala. Natulfo siya kasi nagreklamo yung girl na nag-guest. Kasi bakit siya tinira, ganon. Siguro, or medyo hindi namin nabasa yung Hindi ko binasa, hindi ko alam yung mga detalye. Pero headline lang yung nakita namin. So, tingin mo ba may time ba tayong basahin, yung panoorin pa yun? Diba? Pero yun nga, yun nililinaw, yun yung podcast na Pero sa akin naman kasi, imposibleng hindi sabihin sa'yo yung detalye ng mangyayaring podcast. Tsaka sa pangalan pa lang ng podcast Oo. Diba? So, ano ba yun? Parang, okay, dun pumasok na, hindi naman sa ginajudge ko yung host, no? Pero ano ba yun? Nung sinabi ko na hindi in alignment, judgment ba yun on my part? No. Actually, may nakalagay kasi sa Bible na diba? Na parang it's okay for you to judge people in the church. Ito yung sabi ni Paul to, ha? Parang it's okay for you to judge people on the same church, on your same field. Kumbaga, pagkakaintindi ko doon, it's okay for you to judge kung yung friend mo is like really close to you and all. But if they are outside the church, let the Lord judge them. Parang ganon. May sense naman. Sa Bible, Kung halimbawa ganito, Bri, sinabi ko sa'yo na, Brian, ang pangit ang pangit ng pintura ng kotse mo. Okay. Is that judgment? No. Hindi, di ba? It's criticism. Criticizing. Might be the truth, might judgment? Be not. So ano yun? Ano nga? Hindi, yun. Halimbawa, yung kotse mo talaga na gasgasan or... Tapos nung sinabi kong pangit, is that judgment? No, criticism for me. Kasi alam mo, yung totoo. So, eto pinalalalim ko lang. Paano kung sa tingin mo maganda yun para sa'yo? Good. No, pag sinabi maganda yung itsura ng kotse mo, tas ang sabi ko sa'yo, Brian, ang pangit ng pintura mo. That's your judgment. Ako yung mali. Kasi magkakaiba ng POV. Sa akin walang mali.
Kasi nga, kanya-kanya tayong perspective eh. So, what's beautiful for you might not be beautiful for me. So, kung papasok tayo dun sa word na judgment, ano ngayon yung Chubby judgment? ka, slim ako. Ano ngayon yung word na judgment? Yun nga. 'Di ba? Gusto ko talagang lumalim palalalimin natin. Ano ngayon yung judgment kung para sa akin, pangit, para sa iyo maganda, ano ngayon yung judgment? Yung judgment siguro is excuse me. O halimbawa, meron kang kaibigan, sabihin na lang natin, may kaibigan ka mahilig manira, mag-chismis. Yun. Judgment yun. So kung halimbawa sinabi ko, hoy, mahilig kang mag-chismis, mahilig kang manira. Judgment. Ako ba yung nagja-judge? Ito sa akin. Judgment ngayon umano sa akin, lumilinaw. Judgment is questioning someone's authority or personality or based on something na might be the looks, might be the way they speak, might be the way they live their life. So, halimbawa, ito, puro party, puro lang naman yan eh. Puro lang naman good time sa buhay yan eh. Pero hindi mo alam, nagki-crypto pala. Malaki pala kumita sa trading. Pero ginudge mo based on sa social media, nabugoy yung tao. Same as yung mga, ito, pinsan ko. For example, pinsan ko, work from home yun. Work from home. Ano siya, kumbaga, ano bang tawag doon? Ano ba yung sa mahilig mag-isa? Introvert. Introvert siya. So, nakikita lang siya, bumababa lang ng kwarto, kakain, tas aakyat ulit. So, syempre, yung mga matatanda sa amin, perception, tamad yan. Puro computer sa kwarto, ganyan. Without them knowing na yung tao, kumikita naman ng malaki. Dahil kasi nga, ang clients niya abroad, tapos gumagawa siya ng So, mga ganong judgment based on your perception dun sa tao. So, judgment ba ang tawag natin kung halimbawa, yun yung kinalakihan nila, matatanda sila. Tapos, yun yung reality nila. Yes. Now, is it, I think merong mas mababang word yun. May softer na word na they're not necessarily judging. In fact, kaya nila sinasabi yun, concerned sila dun sa tao. So, if it's out of concern, is it still judgment? Pero yung example ni Dayan, that's judgment clearly. Yung may kausap na admin, clearly that's a judgment. Pero yung sa example mo, na yung matanda, lumaki sa ganong realidad. And meron siyang concern. Kasi syempre, ako ba, hindi ako mako-concern sa'yo kung halimbawa, Bray, bigla ka na lang tumigil magtrabaho, bigla ka na lang, hindi ka na nagbibihis. Tapos nakikita ko, naakit ka sa kwarto, bababa ka para kumain, hindi ba ako mako-concern for you? I mean, ako na kaibigan mo, mako-concern ako sa'yo. Pero kung much more, kung yung kapamilya mo, nandun kayo sa loob ng isang bahay, so, bakit natin actually ito hindi siya taga dun sa bahay. Hindi siya taga dun sa bahay. It's just, perception. So hindi siya judgment if it's perception. Kung baga hindi, yung nakikita niya lang, parang na-judge na niya yung tao. Yun lang yung sa akin. Na-judge mo na natamad, na puro ganito lang yung ginagawa, puro ganyan lang. So parang yung judgments is yung mga conclusions dun sa mga bagay na beyond what we can see. Parang ganon. Na binabasa lang natin based dun sa mga learning experiences natin or kung saan tayo lumaki. Sa perception natin. And traumas natin. Values natin, Yeah. Like for example, if for example, ikaw may sasabihin ako sa'yo, tapos hindi ko na siya sinabi sa'yo. Kasi sabi ko, pag sinabi ko to kay Nomer, aanuhin lang naman ako niyan eh. Sasabihin niya sa akin, hindi ganyan. So parang nagkaroon ako ng judgment of how you will react. Which is hindi ko tinry na sabihin sa'yo. Which is, kunwari nag-away tayo because may ginawa ako na hindi ko sinabi sa'yo. And then, nagalit ka, sabi, Dayan, ba't hindi mo sinabi sa akin? I would rather do this if you said it. Sabi ko, kasi kapag ginawa ko to, feeling ko, i-deny mo lang ako ganon. So parang, for me, it's me judging of how you will react.
So, ikaw yung nag-judge doon? Yeah. Okay. Parang, di ba, it's also like an example of judgment. Hindi, ako kasi, kaya ako pinapalalim, alam ko yung pinakasagot dito. Ano ba? Hindi, kasi yun nga, perspective. The sum of all perspectives will give you the ultimate truth. Kung perspective mo lang, perspective ko lang, parehas tayong mali. Ang pinag-aawayan natin, halimbawa, number 6. Or kung pinag-uusapan natin number 6, ang tingin ko 6, ang tingin mo 9. Parang ganun. So, ang word ko dito is that necessarily judgment if we don't know the facts, yung both perspectives. For example, yung sa example mo na yung matatanda, yung mga kamag-anak, yun lang yung alam nila. 'Di ba? Yung sa side naman nung yung nag-crypto, sabi mo, yun lang din yung alam niya. So nasan yung judgment? Yung tingin ng mga tao sa kanya, yun ang judgment siguro. For example, ito may nangyari sa akin isang araw. Naglalakad ako sa mall. Na-observe ko. I'm from the outside. Na-observe ko. May naglalakad na from afar, nakikita ko yung mga tao. Kasi nag-o-observe ako pag yung foreigner na lalaki, na white. May kasama siyang maliit na babae na kita pusod, tapos plunging neckline. So, isang Pilipina na naman na naka-out sa hirap. Ito. Oh, yan, judgment. Judgment. So ngayon, naglalakad sila. Tawag rito, tapos meron silang kasama sa likod. Kasama sila sa likod. Tapos yung isang lalaki na nakatingin dun sa babae, ang sabi nung isa, bakit ka nakatingin? Parang ganon. Ngayon, maaalis mo ba dun sa taong nakatingin, natignan siya, yung nakaganon yung suot? Hindi. Di ba? So, pero yung isa, tinitignan ko kasi gumagawa ako ng ang daming perspectives eh. Yung isa na, ang sabi niya, dahil nakita niya na tumingin lang, ang sabi niya, bakit ka tumitingin? So, siya clearly may judgment. So, if that is the case, na iba-iba yung POV. Yung POV, ano yung judgment ngayon dito? Halimbawa, Bri, ganito. Ibahin ko pa. Ito, iaano ko lang. Hindi nangyari to, pero iaano ko lang i-streamline ko lang. Halimbawa, may jowa ka. Halimbawa, may jowa. Sino? Claiming. Dati mo jowa ko yari. Halimbawa, may jowa ka, nakaupo ka sa bench. Why not? Ngayon may nag-jogging sa tapat mo na sexy. Yes. Okay. Ay, hindi ako tumitingin. Ganun. Tumingin ka kunyari. Yan. Tumingin ka kunyari. Ngayon, nung tumingin ka, sinampal ka nung jowa mo. Oo. So, ginudge ka ba wag na lang natin sinabihin sinampal kasi pag sinampal ka, medyo judgment na talaga yan. Pero kung halimbawa ginanong ka, sa tingin mo, judgment niya yun sa'yo? Sa akin kasi pag it's based on facts, na tumingin ka naman talaga, same as yung pinag-uusapan namin, nag-i-spiritual ka, pero ina naman yung ginagawa mo, pre. Di ba? I don't think it's judgment. If it's based on facts, yung talagang alam mo. So, ibig sabihin, hindi judgment yon kasi alam nung jowa mo na tumingin ka. Hindi lang tumingin. Ibig sabihin, meron kang previews, meron kang tawag rito, yung meron kang momentum nung ganong karakter. So, judgment. Ang thin line no? Hindi, tsaka ako, based pa dun sa character na ginawa ko sa social media, talaga ako sa judgment prone, and that's okay. Kumbaga, handa ako dun. Yeah. Okay, so handa ka sa judgment. So, how do you take judgment? Dun sa persona ko? Tayo kasi syempre, alam na natin. Sa persona ko?
Siguro sa akin, dahil ando na nga ako sa nag-heal na ako, hindi na kasi mahalaga sa akin yung sasabihin ng ibang tao eh. Yung opinion ng ibang tao sa akin eh. Ang nagmamatter sa akin, opinion ko sa sarili ko at opinion ng Diyos sa akin. Okay, so tingnan Parang natin ganun. ngayon yan. Let's deep dive dyan. Oo. So kung hindi nagmamatter sa'yo yung opinion ng iba, would you be affected? Alin? Dahil halimbawa may nag-judge sa'yo. Siguro, tao ka lang, minsan maaasar ka, pero alam kong bumalik. May awareness Yung na nangyayari. yung center mo. May awareness na nangyayari. Huwag mo nang pansinin yan, bobo yan. Balik ka ulit. Alam mo yung gano'n, huwag mo nang pansinin yan kasi naiingit lang yan or hindi man niya. Katulad kanina, parang hindi ko maalala yun. May nag-comment sa akin na parang puro kabastusan lang naman alam mo eh. Yung mga ganon. Parang okay. Yun lang din ko. Parang kasi obviously hindi naman ako kilala ng tao. And I doubt it. Kung kilala mo, sabihin mo sa akin puro kabastusan lang alam ko, puta. Di ba? So it doesn't matter. Parang may ganon eh. Punta tayo dun sa yung magandang question, i-transition natin papunta sa dun sa sinasabi natin. Naniniwala ka lahat ng bagay na attract mo? Oh. So, kung may nag-judge sa'yo, na-attract mo din ba yun? Oo. Pwede. Oo. Pwede. Because that judgment is showing, a broken parts of you. Pwede rin. Of you? Of you. O, nung na-judge o nung nag-judge? Nung both, na-judge. diba? Oh, both. It's a lesson. Same. Kasi ang ganda nung napanood ko nung isang gabi. Nung parang kung sasabihin natin lahat ay na-attract natin, then how do you explain yung mga bata na, alam mo yun, na may nangyari sa kanila, na hindi maganda, na-attract ba nila yun? For the lesson, maybe. For the lesson Bata? or karma. Halimbawa, Or karma. batang na-rape o... May karma, di ba? Oo, meron. Oh. May kinikwento nga si Sir Jun one time bulag yung bata since birth. Binasa niya yung astrology, ganyan, hinugot, yung past life. May past life siya na natotorture siya, nagtatanggal siya ng mata ng tao. So might be yun yung karma. Tsaka basically, hindi naman natin inaanong, kailangan pero karma is karma It's something that we cannot mess with. Alam mo yun, lahat ng ginagawa mo sa buhay na to, one way or another, pagbabayaran mo, wala talagang libre. Pero hindi maiintindihan yun syempre ng normal na tao. Sasabihin nila, ganito, ganyan, grabe naman. Ano man naman explanation yan, pero yun ang explanation ko dun. And sa akin, as someone na, for example, like healers for us, diba? Parang sabi natin na di porke like nag-spiritual tayo, tas we're trying to do good things sa life natin, ma-attract natin is all good things. Kasi we're healers. So we are going to attract talaga mga broken, yung mga hindi okay. So, na kailangan ng tulong. So true. Pero ang problema, kailangan nga ng tulong, nagpapatulong ba? Doon naman yung another assessment yan. Kung nagpapatulong ba. Ako iniisip ko, doon ako pupunta sa sagot na I don't know. Andun ako sa I don't know. I want to be, para mas stretch yung the little wisdom that I have. Gusto ko siyang ma-stretch by not concluding what is and what is not. Yeah. Yun yung pino-point out ko, kaya ako kayo ini-stretch din kanina. I don't wanna go gentle with ito judgment, ito hindi judgment, ito na-attract mo, ito hindi mo na-attract. Andun ako sa point right now na hindi to dahil nabasa ko sa middle path ni Buddha na hindi ko naiintindihan. Dati hindi ko naiintindihan yung middle path ni Buddha yung the Tao that can be explained is not the Tao. So if we can explain it, then it is not it.
may ganung lesson. So, ako right now nandito ako sa siguro nasa spiritual evolution ko na siguro nag-U-turn uli ako. Meaning to say, nung una ito yung level of understanding mo, yung pang level 1, pang normal na tao, nagkaroon ka ng spiritual awakening, ito pala yung nangyayari dyan, ito pala yung nangyayari dyan. Feeling ko nandito ako ngayon sa U-turn uli, na bumabalik ako uli dito. Na ano yung apparent, ano yung, kasi minsan may may spiritual, merong yung it's also I learned na spiritual ego din pagka masyado nating in-embrace yung what we know of as spiritual principles. Nagkakaroon na naman tayo ng panibagong blind side na dahil nga masyado ito pala ang meaning niyan kapag sa higher lesson, so dapat dito tayo sa higher lesson. It's another form ng ego natin na ito yan. And in and of itself, it's another conclusion. Ayokong gamitin yung word na judgment. In and of itself, pag nag-conclude na naman tayo sa dahil ito nga yung sabi natin, higher lesson, ito yung meron na naman tayong nga hindi nakikita. Minsan hindi natin nakikita yung practicality of things. Vast siya. Vast. So, wala talagang tamang sagot, walang maling sagot. Yun nga, just like what you said, the sum of all perspectives will give you the ultimate truth. But let's not go gentle sa pag-pursue natin itong mga spiritual truth natin, kasi sa pag-pursue lang natin, doon lang natin may intindihan talaga yung mga tao sa paligid natin. Siguro sa akin, ang ano ko na lang is dagdagan natin yung mga understanding sa mga tao. Compassion. Unending compassion. Yun lang siguro sa akin dito sa topic na yun, ng closing. Alam mo, hindi naman porket nagbigay ka ng compassion, papapasukin mo siya sa buhay mo eh. Yes. Iintindihin mo siya, patatawawin mo siya, you will wish her well, but I have to go on with my life, you have to go on with yours. Yes. Yeah. And you can love people from afar. Yes. Diba? Yun. Yeah. So, akin naman is parang siguro self-assessment na lang kung yung mga pinoproject ba natin sa ibang tao is just projection of our own reality and hindi naman talaga yun yung totoong mga nangyayari. Introspection Kasi minsan ang hirap yung parang i-judge mo yung tao based because of your own projection of your traumas. You're projecting your traumas to other people na sasabihin mo, ganito kasi yan kasi this is what I experienced before. That's not valid. Kasi Is it not valid kung yun yung na-experience for niya? me, that's not valid. Valid yun for her. Pero wala yung yun nga bumabalik tayo. Ano yung ultimate validity? Ultimate validity. Haba na naman. I-stretch ko Pero I'm trying to say, it's like it's but gets kita. For the collective, diba? For example, like ikaw, kung may gusto ko sabihin sa'yo, but hindi ko siya nasabi. Because ginudge kita na ito yung magiging reaction mo based on my previous experiences na, minsan pag may mga gato, which is, nagkaroon tayo ng problem because hindi ko siya sinabi sa'yo. But then, if I could have said it to you, then you should reacted otherwise and hindi naging ganun yung problem natin. So parang, yun lang naman, kailangan lang ng self-assessment kung pinoproject ko ba yung trauma ko dun sa mga ibang tao or what not. Parang ganun lang. So avoid projecting din your traumas to other people. Kasi minsan hindi naman ganun yung ibang tao. Pero just because you're traumatized, binibigay mo na ganyan din kayo. Parang it's unfair. Well, in fact, yung di ba? Demonyo ka ng demonyo, hindi mo alam, ikaw pala yung demonyo, ikaw din pala yun. Di ba? Yun. Yeah. So, yun. Yun na naman. Closing. For me, it's a beautiful pursuit. For me, it can be triggering, it can be painful, but it's a beautiful pursuit. And you just have to trust and surrender that everything turns out for the good. Yes. Ayun. Yep. Ayun lang. So maraming salamat, Shift. At syempre, sana nakasunod sila. Spirituality team din, maraming salamat. Yes. Ayun lang.
Ayan. So if you want to join our exclusive group sa Spirituality, ayan, and let's talk about anything spiritual. Yan. And minsan, syempre, kung may mga tanong ka ng mga spirituality, anything na spiritual, ilagay mo lang doon sa group na yan. Ayan. Mag-join ka lang sa link below, Spirituality exclusive Facebook group. Yeah. And kung may mga suggestion kayo about sa next naming itatopic dito sa Coexist Podcast, i-comment mo na lang din yan sa comment section below. Yan. Yan. Bye-bye! Love and light! Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist Podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.